Okay, we're live again. Special request, libreng derma consult. Yan ang gusto nila, Dr. Rakati. No problem. Siyempre, di ba, No kailangan pipilitin natin yung mura. Ito ang request nila, kaya tayo bumalik sa iyo. Problema sa buhok. Oras, lalaki, babae, tumataas talaga siya. Nag-hair fall and balakubak. Pag bata pa, doktora, pag naligo, konti lang nalalagas. Bakit pag tumatanda, konting ganyan lang? Nalagas na lahat, oo nga. Bakit gano'n? Ano ba yun? Kasi What's that? the aging process kasi yung ating mismong hair follicle, lumiliit as we age. So, Hair follicle, oo, maliit. Lumiliit siya. So, Yung kapit, mahina. kasi it's part of aging eh. So, kung dati, yung hair bulb natin mismo, makapal siya, pag tumatanda tayo, lumiliit siya because of aging. So, unfortunately, pagka both men and women, when they start to age, mismo yung hair bulb lumiliit, pati yung hair caliber luminipis. Luminipis talaga. Correct. Ating kapal ng buhok. Oo. That's part of aging. Oo. So, ang problema, there's no way we can stop aging eh, hindi ba? Pwede So, bang paano natin mapapakapal o less yung mahuhulog? okay, so importante, kunyari meron underlying factor of dandruff, kailangan makontrol yun. Kasi yung dandruff, lalo pang nagpapadami ng hair loss. So, pag may dandruff ka, kailangan mag-anti-dandruff shampoo tayo. Kahit hindi naman, yung ibang pasyente kasi ayaw Ibigay mo na kung anong Correct. brand o ano So, bang brand na po, anong generic nitong well, usually nasa market may Head and Shoulders, Clear shampoo, anti-dandruff. anti-dandruff shampoo, no? So, pwede naman araw-arawin yun, pero yung ibang pasyente ayaw nila ng araw-araw nagsha-shampoo. Okay lang naman, every other day. Pero kunyari, hindi kaya na ng mga over-the-counter shampoos, yung ketoconazole shampoo, yung Nizoral shampoo, kailangan na natin yun. Ketoconazole shampoo, Yes, oo. Nizoral Nizoral shampoo. shampoo. Antifungal yan eh. Antifungal. Dandruff ba is a fungus? There is an overgrowth of the Pityrosporum ovale, which is a fungal element. Pero hindi ibig sabihin may fungal infection. Kumbaga, dumami lang yung itong yeast present in the scalp. Kaya, mas marami siyang dandruff. Pag mas matanda, mas may balakubak. Merong extremes of age. So, sa very young, may cradle cap. Balakubak din yun eh. Oh. Habang tumatanda, pagka medyo active yung hormone sila, active din yung oil gland, tapos active din yung dandruff. Tapos, medyo magbababa yung kanyang activity. Pagdating naman ng time na medyo very stressful yung individual, sa trabaho and all, mag-active na naman siya. Tapos, Mag-active ang activity ng seborrheic dermatitis, ano siya eh? seborrheic dermatitis. Yun ang problema ko, seborrheic dermatitis. Merong minsan dito sa Sa kilay, dito sa gilid ng ilong. Saka dito sa side lagi. Correct. Dito lagi. Correct. So, dandruff siya talaga. Pagdating ng midlife, medyo bababa ng konti. Tapos, pag nag-senior ka na naman, active na naman siya. So, may peaks and low siya. So, depending on the person's Seborrheic dermatitis, dermatitis. fungal infection, nagkakos ng dandruff. Correct. Anong gagawin natin dyan? Marami nagtatanong, doktora, Oo. bakit nalalagas buhok nila? Natatakot sila. Oo. So, remember, Hair fall daw, manipis buhok ko. So, Yan. remember, kailangan natin makontrol. There's no cure for dandruff. We only control it. So, we use anti-dandruff shampoo, kung pwede every day or every other day. May tip tayo pagka gumagamit tayo ng anti-dandruff shampoo. Yes. Kailangan pabulain natin ng maigi. Mga 5 minutes natin ibabad sa scalp bago natin siya banlawan. Ang sinashampoo, ang buhok o yung scalp? Mismo yung scalp. So, minamassage natin ng fingertip, hindi fingernails. Lalo na lalagas, doktor. Di ba, ha? Pag lalo mo siya kinukusot, lalo na lalagas. Pero kailangan kasi natin... Ikaw ka tatawa, Doc Lisa. Natunay eh. Kaya gusto mo very gentle na lang. Gusto kasi natin, yung shampoo mismo, katulad ng mga anti-dandruff shampoo na nabanggit natin, mag-act on the scalp. Kasi remember, yung fungal elements, Kailangan yung yeast, scalp. nasa anit. Oo. So, yung ating pag-massage, hindi naman yung parang minamassage natin with our fingernails. Fingertip Fingertip lang. Fingertip lang, ganon. Okay. Tapos, iwan natin yun ng 5 minutes 5 bago minutes. natin banlawan siya. Ang shampoo, pwede bang matapang o dapat tubigan muna? Minsan matapang lalo na lalagas. Well, the thing is,
either or. There is no strict rule. So maybe you can use the pure or you want to dilute it with some water. There's really no preference. Ang importante lang, you work up a lather, leave that lather 5 minutes before you rinse it off. Pwede bang every other day na lang? Pwede. Less lagas? Pwede. Pwedeng every other day ang shampoo natin. So, yung mga medicated shampoo, no, katulad ng ketoconazole, maintenance niya, hindi kulang yung once a week eh. Para sa akin, I would ask my patients, twice a week nilang gagamitin yun. Ketoconazole shampoo? May ganun yan? Meron. Yung Nizoral Anong shampoo. brand? Nizoral. shampoo. Brand yun. Brand siya. So, on other days, you may use your regular anti-dandruff shampoo, pero twice a week at least, gagamitin natin si Nizoral shampoo. Okay. Pagdating naman sa, doktora, yung pagpapakulay, Okay. nakakasira ba ng yan? Well, Anong pwedeng papakulay and how often? And yung kulay ba, minsan hanggang skin, di ba? O ano? ang problem kasi, yung ibang mga pasyente natin, lalo yung mga seniors, no? Siyempre, gusto natin looking young, di ba? Oo. So, they like applying hair dye, Hair dye. Pero, in a minority lang naman of patients, nagkakaroon sila ng allergic reaction. Matinding allergy. Correct, from the hair dye. So, ito yung unang simptomas sa paglagay nila. Siyempre, matagal na sila gumagamit ng hair dye, no? After several years, walang problema. Walang problema. Ikaw, Doc Lisa, makinig ka. Oo. Tapos, susunod, mararamdaman nila, bakit gano'n? Parang medyo may hapdi na may kate. So, wala pang nangyayari, pero nararamdaman nila, parang may tusok-tusok. mahapdi na. Mahapdi na How makate. many years? Well, some patients, maybe 10 years, 5 years, or kaya 3 years. So, delayed allergy. allergy. Makinig kayo, maraming ganyan. Correct. Tapos, pagka medyo, may kati-kati na, no? At medyo may hapdi. Ganun ang symptoms niya eh. Yung susunod na exposure nila, Lagot na. meron ng red patches on the scalp. So, may mas mapula ng lugar, lalo pang makati. So, pagka kinamot nila, mamamaga. Magkakaroon ng katas yung anit. Pag nagkatas yung anit, awa ng Diyos, ayan na, magi-spread na yon sa anit nila. Minsan nga, towering head kasi ang lapad ng kanilang noo, namamaga. Tapos, nagkakatas. So, yun yung tinatawag nating contact dermatitis from hair dye. So, pagka, ganito po, pagka allergic. Tigil. Opo, tigil na. Baka, Wala bang na-inventong hair dye na hindi nakaka-allergy? kasi alam mo, yung supposed to be yung plant hair dye natin, yung henna. Easy, doktora. Oo, Hindi oo. tayo magbabanggit ng brand. Hindi, henna is a generic eh. Huwag Pero natin babanggitin. karamihan kasi sa kanila, may permanent dye. Hinahaluan din. Oo, hinahaluan din. So, para sa akin, if you're allergic to hair dye, na nagkatas na, no? Hindi lang kati-kati, nagkaroon na ng mga secretion yung scalp. Absolutely, cannot use hair dye anymore. So, kumbaga, For life. Saka embrace minsan na. pati yung sa paa lumalabas yung allergy, di ba? May ganun. Kasi sobrang grabe yung inflammation eh. So, yung inflammation to the point na, di ba, nagkakaroon sila ng Pag fluid. nagkukulay daw, doktora, Oo. nahuhulog yung buhok niya, nagsusuklay, nahuhulog. Oo. So, paano yan? Dahan-dahan? Hindi. It can be part of an allergic reaction. Yung mas madaming nahuhulog na Huwag na hair. kayong mag-dye, bata pa naman kayo. Di ba, yung iba gusto mag-yellow ang buhok, Oo nga, yung pula, hindi ba? Medyo uso sa mga kabataan. Pero usually kasi, alam mo, uso-uso yan eh. Pwede Pero ba i-dye ang yung eyebrow? Oo. Pwede, kunyari. Bawal daw, di ba? Hindi. Alam mo kasi, pag pumunta ka ng salon, di ba, nagpa-hair dye ka na. bawal. Para pantay, yung pati yung kilay na, yung sobra doon, pakilagyan mo na rin yung kilay. Ganun ang ginagawa sa Bait si salon. doktora, lahat pwede hair fall. So, ano daw gamot? Ang gamot lang sa hair fall is the shampoo. So, very important, ang gamot. Remember, we need to control the dandruff, di ba? So, kung manipis na siya, topically, unfortunately, until now, isa pa lang, yung ating minoxidil, 5%. Minoxidil, Yes, 5%. 5%. Pupunta kayo dito kay Dr. Cathy, meron siya minoxidil. Ako libre. Tapos, Oh, pagka sa lalaki may bago pa, yung iniinom na finasteride. Finasteride. 1 milligram. So, ito. May problem ba sa pagtatalik yun, doktora? Okay, ganito po yan. Kapag interesado po kayo uminom sa mga lalaki po, Oo. magpakonsulta muna po tayo sa dermatologist. Kasi po,
siya po ang magde-decide sa inyo, o pwede ba sa iyo yung pag-inom na yan, o Yeah. medyo Yung finasteride, maganda talaga, nakakapal. kung sabay. So, sabay natin iniinom sa isang lalaki yung finasteride, tapos Minoxidil. nagpapahid ng pinoxidil, mas maganda ang kanyang Pero effect. ang minoxidil, pwede lang siya sa maninipis sa buhok. Pero dito sa receding, wala Pwede na. rin. Kaya niya receding. Pwede rin. So, lahat yan sa mga lalaki kasi ito, umaakyat, di ba? At saka numinipis to. So, nagiging parang panot sila dito sa tuktok. So, lahat yan, papahiran. Sa mga babae din, nanipis din yung buhok. Pwede rin si minoxidil. Pero hindi po pwedeng inumin si finasteride. Hindi pwede sa babae. Hindi. Pang lalaki lang siya. So minoxidil pwede sa babae. Babae. Maraming brands yan, di ba? Opo. Pwede Meron po. bang vitamins for the hair, food? Siyempre, pagka nakita mo sa internet, maraming mga Oo, biotin, pero- mga gano'n. oo. Para sa akin, any form of multivitamin, okay na yan. Ano bang dapat na hairstyle para hindi ang bawal? Pagka, Bawal yung masikip, di ba? Pagka naglalagas, wag po masyadong tinatalian, yung parang pinoponytail o bine-braid, no? Lalo na sa mga babae kasi lalong nanipis eh. So, we don't like anything parang restrictive. Short or long hair? Siyempre, mas maganda shorter hair para, kasi pag mahaba, mas mahabang chances na matanggal pa siya eh. Nag-i-entangle kasi yung hair eh. Hair transplant? Oo. Ano ba technology? Oo, meron tayong hair transplant Pwede ba? na ngayon. Meron pang bago, Regenera. Yung parang stem cell dito, may machine Maganda ba yun? Siyempre, maganda. Kung lahat gagawin, nagpropisya ka, nagminoxidil ka, tapos magpapa-regenerate ka. Hair Regenera. transplant. Parang hair transplant stem cell ang ginagamit nito, Billy. Magkano presyo? Medyo mahal, mga around 90,000 siya. Grabe. 90,000 siya. pero hindi ka gumagawa iba. I do that. So, So, kunyari, may extra budget tayo, kumbaga, yun ang pinaka-latest. Ayan, si Doktora. Lahat na tinanong ko, ano pa gusto nyo? Bawal magsabunod ng hair. So, maraming pong salamat. Babalik tayo ulit with Dr. Cathy with a different topic. Maraming salamat.